Hello mga Marikoy, welcome sa aming mini vlog. Ito nga pala ang ganap ng aming family. Huy, napaka-OA. Kita nyo naman sa video na makulit talaga itong batang to. Dahil ayan, pinapakialaman nga niya yung gamit ng kanyang papa. Natutuwa kasi siya kaya ayan nakala niya laruan na pwede sa bata. Pinagsasabihan naman namin siya kaso ayan natutuwa talaga siya kaya ayan sige pakialaman mo lang. Huy, hindi. Ito namang si Ate May for the bantay nga dito sa kanyang kapatid na lalaki. At maya-maya ito na nga ang ganap ng bata, umiiyak na. Ano ba naman, kakatakbo nga niya, ayan na dapa. Imbis na magaling na nga yung mga sugat niya sa tuhod, ayan may bago na naman nga siyang alaga. At sabi ko sa kanya, pumasok na kami para nga kumain na. Kain niya na nga lang yung sakit na nararamdaman niya. Huy, napaka-OA. Eto nga at pagkasandok ko, tinawag ko na nga rin siya para nga kumain na siya. Sabi ko naman sa inyo ikain na lang yan para hindi na maramdaman ang sakit. Kasi tignan nyo itong bata, kinain lang niya yung sakit. Kaya ayan, wala na yung sakit na nararamdaman niya sa tuhod niya. Grabe naman talaga ang babaeng to. Dinadaan na lang talaga sa dimple. At ayun nga ang aming Papa Noriel. Busy nga sa labas dahil siya ay nagagawa ng brum. Wala na kasing panggastos ang batang makulit. Kaya ayan, for the gawa na naman nga siya ng motor. Nandito na kasi kami sa stage na grabe na nga yung gastos at napakakulit na nga niya. At kita nyo naman napaka-attitude na kasi mangot pa nga ang batang makulit pero crop top is life. Huy, anong connect nun? Gabihan mga Marikoy, eto nga ako at nire-ready ko na nga yung uniform ng batang makulit. Para nga kinabukasan, siya na nga lang yung aasikasuhin ko. Nire-ready ko na yung mga susuotin niya para kinabukasan paliliguan at ayusan ko na nga lang siya. Para hindi na nga ako magkalkal bukas. Kaya eto, for the ready na nga ang Marinyo sa susuotin ng batang makulit. Kasi alam na alam ko kinabukasan mag-iinarte na naman ang batang makulit bago nga siya maligo. Hapon pa lang eto nire-ready ko na nga yung damit niya para kinabukasan ready na. Para kinabukasan kapag nag-inarte ka go, fight tayong dalawang mag-ina. Ala, atong na-ready ko na nga yung damit niya mga Marikoy, eto nga at hinanger ko na. At pagkatapos ko naman yan ihanger mga Marikoy, isasabit ko lang siya dito sa may cabinet. Habang ako ay busy, eto naman ang batang makulit. Busy rin sa panunood katabi ang kanya mga pinsan. Na para bang hindi sila nag-aaway araw-araw, minuto, segundo. Ano daw? Ito naman nga ang Marinyo, tamang tayo-tayo lang, tamang cellphone dahil ako ay may ginagawa. Habang hindi pa nga tinutuyo ang batang makulit, eto nga at mag-e-edit nga muna ang taong to. Para kapag nagka-oras na ay voice over na nga lang ang gagawin. Kaso minsan nalilate sa pag-upload ng taong to, kaya naman bahala na si Batman. At nang wala na kaming magawa dun sa kabila at inaantok-antok rin ang mima nyo, eto nga at pumunta muna kami dito sa kabila. Umuwi muna kami ditong dalawa dahil ako nga ay naantok. Pero itong bata, hindi ko alam kung inaantok ba to. Kasi naman tingnan nyo ang kanyang mga mata, napaka big eyes. Kaya sa tingin ko hindi to siya inaantok. Ako lang talaga yung nakakaramdam ng antok. Pinuksan ko nga pala muna tong bintana namin, napaka cute at nag-iisa lang yarn. Dahil mainit. Pero itong batang to, hindi ko alam kung nilalamig ba siya o naiinitan dahil nakabalot siya ng kumot. Mga oras na to, nawala na nga yung antok ko. Kaya eto nga at maglilinis lang ako dito sa taas ng very light. Nabi ko nga muna itong speaker ko para nga hindi siya sagabal kapag nagwawalis-walis na nga at kung ano-ano pang aking gagawin. Sinunod ko naman ngang itabi itong aking tripod. Kaso nakalimutan ko kung paano nga to ibalik sa dati. Yung nakatupi lang siya. Nakailang try nga yung Marinyo dyan pero hindi talaga niya maitupi kaya ayun itinabi ko na lang siya ng hindi na itutupi. Siniksik ko nga lang muna sila dyan sa may gilid dahil ako ay magwawalis at magpapagpag ng aming higaan. Nuha ko nga pala muna yung sapi na ipapalit ko dito sa higaan namin dahil feeling ko ang dami-dami na naman nga gumagapang at isa na nga dun si Papa Noriel. Huy, bawal yarn. Ang mga oras na to mga Marikoy, sinimulan ko na nga itong aking gagawin. Dahil hindi rin naman kami natulog mag-ina kaya eto at magpapagpag na nga lang ako ng aming higaan. Kesa naman nakatunga nga kami at nagsiselfone lang ako. Wala akong magagawa kapag ganon. Kaya eto bago mag-cellphone, magpagpag ka muna at magpalit nga ng sapi ng higaan. Fast forward eto at nakapagpalit na nga ako ng sapi ng higaan namin. O diba, pwede na ulit magkalat.
Charing. Ito na nga ang face ng mare nyo pagkatapos magwalis-walis, magpagpagpagpag. Pagkatapos ko nga magpalit at magpagpag, ito nga tibabalik ko na ang mga unan. Kita nyo naman yung araw, pasok na pasok nga dito sa amin. Kaya naman parang piniprito ka kapag nandito ka nga sa taas. Pero nung mga oras na to mga mare ko, hindi nga gaanong mainit. Maaraw siya pero hindi ganon kainit. Gets nyo ba ako? Basta yun na yun. Pagkatapos ko ang ayusin yung mga unan, syempre humiga-higa na rin ang babaeng to na para bang sobra siyang napagod sa pagpagpag ng higaan nila. Wada haggard talaga ang persona. Tingnan nyo naman kasi ang pawis. Di ko lang alam kung nakikita nyo dyan sa video, pero sa personal, pawis sa pawis ako. O diba? Napakagaling yung kakapagpag ko lang, pero ayun na naman siya for nakalat na naman. Kaya ang sabi ko sa kanya, pag nagkalat ka, iligpit mo. Nag-opo naman siya, kaya sige for the go. Kinagabihan mga marikoy, magpapagas lang talaga si Papa Noriel, kaso itong bata natanaw na naman nga niya itong si Jollibee. Meron na naman ngang batang sobrang saya dahil nasunod na naman yung gusto niya at nauto na naman niya yung papa niya.